Hello po, good morning. Ayan, ito po yung isa pa naming new project po dito sa Lumina Homes, Tansa Phase 5 po ito. Bali malapit lang po ito sa may tangke. Ayan, isa po siyang Angeli SF na 42 by 54 square meter po lot area. So ito pong unit nila ma'am is full renovation po ito, birth type. Ayan, ayan ang itsura niya. So, hindi naman na po bago to sa atin kasi nakailang renovate na po kami ng Angeli SF dito sa Lumina. So, actually matagal na to, kaso ang tagal lang din talaga ng permit. So, pag full renovation, may permit. Meron din pong construction ban. Then, ang problema rin po dito sa unit nila ma'am is yung ating supply ng tubig. Actually, matagal na rin po yun. Kaso, ang pagkakaalam po namin, wala po atang contractor ang Prime Water, kaya hindi po na-i-connect yung tubig ni ma'am dito sa kanyang unit. So, yun ang sinabi namin sa may-ari, in case na ma-delay po yung turnover ng project is dahil po sa tubig yan, syempre. So guys, ganun naman palagi. Ang style namin is magpapahukay po muna. Ayan, magdi-dispatch tayo ng 2 hanggang 3 team dyan. Then sila nang bahala maghukay kung gaano kalalim. Actually, nasa plano naman yan kung gaano kalalim. Ayan po. So good thing na wala pang katalikuran si ma'am. Hello po, update po tayo. Ayan. Yung dati pong ginawa namin dito. Yung bahay ni ma'am dito sa malapit sa may tangke. Ayan yan, no. Ayan, i-shoutout ko lang si Ma'am Maricar. Ito yung bahay niya, o diba? Siguro mga 1 year na rin po yan. O tingnan nyo, ganda po ng itsura, diba? Corner lot din po yan. Tapos good thing na dito sa project ko sa ngayon sa phase 5, itong unit na to is hindi pa naman ginagawa. So bali, dito muna kami nakitambak kasi doon wala kami tatambakan sa harap. So ito naman po, kahit nakikigamit kami ng space, allowed naman yan, pero make sure na lilinisan pagkatapos. Ayan po. So yung mga bakal na ipasok na, buhangin partial, 2 lang muna, 2 mini dam, graba, semento. Ayan. So nakapaghukay na yung team. Sakto na po yung pinakalalim niyan. Tapos ang diskarte kasi namin lagi, papahukayan muna, tapos lahat po ng mga mahuhukay, mga lupa, matik po yan, ipapahakot na rin po agad sa hardware. Hardware din po ang naghahakot niyan. Ang kinukunan po namin materialis, Rebel. Mula nung nag-start kami sa Rebel lang po talaga kami kumukuha ng mga materialis. Ang kagandahan din po kasi kahit hindi agad ako makapagbayad o makapag-transfer si client, nagdi-deliver po sila. Ayan, i-shoutout ko lang din si Madam Annalyn. Ayan siya, oh. So ito guys, hahakutin din to kasi ang plano talaga namin dyan, hakot muna lahat. Papahakot muna natin lahat para hindi rin po yan nakakaabala sa kapitbahay na may mga lupa, may mga putik. So iniiwasan po namin yon. Ito pong harap ni ma'am, kami rin po ang gumawa niyan. So ngayon lang ulit kami nagkaroon ng project dito sa phase 5. Yan. So, ang magiging diskarte ng team dito, pag walang ulan, pwede na po silang mag-assemble ng ating bakal, posting bakal. Pag umulan, sa loob po ang kanilang galawan. Yan, para hindi naman sila nababasa ng ulan. So, ang project po ng Ray House Makeover, halos sabay-sabay na. Sa totoo lang, hindi na namin alam kung paano gagawin. So, ito guys, ito yung ating mga semento, 120 bags po yan. Ito po yung ating permit.
So, ang PVC panels na i-deliver na, lahat ng pwede nang ipasok, ipapasok namin. Pagkakasyahin namin dito para hindi rin po kami mabitin sa materyales. Yung mga share board o pine board na gagamitin, ayan, andito na rin. Ang wala pa yung mga tiles. So, andito yung mga small materials. So, dito nga po pala, meron tayong cope light. Another dust collector na naman, sabi nga. So, abangan. So, ganun lang ang gagawin naman ng team. Madali lang. Kasi kung nasa maganda ang weather sa labas, dito naman kahit tanghali, hindi naman ganun katirik yung araw. So, goods. Pag umulan, dito sila sa loob para safe din. So, dito po sa second floor, kahapon nakapaglagay na po sila ng insulation. Nakapaglagay na rin po ng mga metal framings. Kaso, stop muna gawa ng magwa-wirings pa. Ayan. Wirings po muna. Ayun. So guys, sa amin, lagi po kami naglalagay ng insulation. Kung mapapansin nyo, masyado na pong mababa ang roofing sa Kisame, halos dikit na. So, sinasuggest din po namin talaga gumamit ng PVC panels. Ayan. Pwede naman hardiplex lang, kaso sobrang init kasi, pumuputok. So, ayun, medyo paulit-ulit yung sakit, lalo na pag ganyang halos dikit na. So, sagad na nga po yung ating ano dyan, no? Ating Kisame, halos doon na nga po yan. So, imagine niyo kung wala tayong insulation, wala tayong hardiplex, tapos ilalagay natin rekta yung PVC panels. Possible, lumutong lang yung ating, lumutong lang yung ating PVC. So, kung mapapansin nyo, meron tayong mga bakat-bakat dito. Leaks po yan. Leaks. So, kailangan yung exterior wall ayusin. Tapos dito is, para kasing, pansinin nyo, ayan o. Ito po, yung roofing, yung mga bakal dito, parang kinalawang na. Kaya papapahiran ko na lang po ng rust converter. So, ito, pwede na rin po tayong mag-install muna ng tiles. Pero sa amin, depende. Kasi kung ano man yung mauna dyan, iniingatan naman. So, depende sa gumagawa kung maingat o hindi. Pero kung kaya naman na Kisame muna, before tiles, ayan. Pero mag-order pa ako ng tiles eh. So, dito po sa renovation namin sa Lumina, parang madali na lang to sa amin, lalo na sa team, kasi nga matagal na sila eh. Kumbaga kami, stay yung aking mga kasama, nadadagdagan lang kami pa isa-isa, dalawa. Kung may aalis, okay lang, wala namang problema. Bisan may mga inaalis talaga dahil pasaway. Hindi naman naiiwasan yun. So I think before kami masilya, yung labas siguro, lagyan muna ng Plexiband. Kaso ang problema po talaga dito, tubig. So dito po kami nakikiigib kay ma'am sa may tangke. Magbabayad na lang po si client ko. So ito guys, tingnan nyo. Nakikilagay muna kami dito. So ganun lang. Ayan o. Opo, magandang hapon. Update po tayo dito sa new project namin sa Phase 5 Lumina. Ayan. Naipasok na po yung mga materyales nung nakaraang araw. So yung mga poste, binubuhusan na. Nakatayo na rin po lahat ng poste natin dito. Ayan. So, bali dito guys, nagsiset up na rin po sila para sa ating cove ceiling. Pag umulan, dito sa loob ang gawa.
Na-deliver na rin po yung mga tiles. Ayan. Na-deliver na rin po yung ibang materyales. Yung buhangin, tawag ito, semento pala. 120 yan. Ayan. Ito pala yung ano, CHP. Ayan, dito guys. Ayan. Ang problema lang dito, wala pang tubig. Kaya nakikigim lang muna kami. So, ganito ang setup ng kanilang gate. Main gate, pedestrian. Oy, paano yung ano? Paano mal yung ano, yung pagbubuksan? Sa bagay, konting bukas lang naman yan, okay na eh. Oo, okay na yan. Ayan, push na. Ay, nakakita ito? Tali? Ha? Loro mo kaya konti. Para hindi magkaroon ng conflict sa ano. So guys, ang pagkakaalam ko sa materials, umabot na po kami ng 160. Ang wala pa po dito yung pambubong tsaka yung pang-gate. Ayan. So dito guys, sa taas, nakapaglagay na po sila ng kisame. Ayan, kisame na tayo dito. May mga abang tayo ng AC. Ayan. So, ito, parang 2 kwarto lang po to. Pero yung isang kwarto, 3 kwarto pala bale. Dito ang master bedroom, may office room na maliit lang, tsaka closet. Ayan, tapos may hallway din. Tapos tingnan nyo, nakamasilya na rin po ito. Basilya. Ayan. Ayan siya guys, di ba? So, kasama na po yung mga skim coat, pang ceiling and partition sa 160,000. So, meron pa tayong mga additional dyan, pang gate, pang bubong, mga buha-buhangin na additional. Ayan. Pinubusan na po nila yung mga poste. Ayan. So, bali guys, meron po akong i-share sa inyo. Ayan po. So, yung mga posting bakal po natin, nabuhusan na po yan. Tapos dito po sa likod na part, is hindi na po kami nagbaon ng hollow blocks po dito. So, buhos po ang ginawa namin kasi ang nangyayari, pag may katalikuran po kasi, tumatagos po yung tubig sa CHB. Good thing nga po na yung katalikuran ni ma'am is hindi pa nagpapagawa. Kaya, advantage po ito sa client ko na pagdating ng araw, nauna siyang nagpagawa, hindi siya prone sa leaks kasi dito nga po sa Lumina yung pinaka back extension is naka-slab. So ito po, makapal na beam po ang nilagay namin dito. Since may beam naman talaga, so kinapalan na lang namin para hindi na po kami magbaon ng CHB, ipapatong na lang po namin dyan. So sagad-sagad po talaga ang pinaka-extension kasi nasa plano naman po yan. Nasa sukat naman po ng unit ng may-ari. Ayan. So, pag nakita nyo po itong aming vlog, pwede nyo pong gayahin kasi malaking tulong din po talaga kasi solid talaga yung pinakabuhos compare po dun sa ating CHB na hindi na natin mapaplastering yung pinakailalim. Kaya pag malakas ang ulan at marami na pong tubig ang sumiksik dyan, talagang papasok po talaga siya dito sa loob ng ating bahay.
Kumbaga yun po yung sinasabi nilang kakatas. Kakatas yung tubig dito sa loob ng bahay. Ayan. So, ang ginawa po natin dyan, ayan, buhos. Ayan. Kailangan lang siksikin talaga para lahat ng portion dun sa ilalim is malagyan. Minsan kasi sa tagal mo na rin sa renovation, nalalaman mo na rin yung mga common na sakit ng renovation. So guys, itong front extension, kasabay na rin po yan ng back extension natin. Ayan. So yung mga poste po dyan, nakabase tayo doon sa plano ng may-ari. Ayan. Yung ating pedestrian, nasa 1 meter po yan. Finish po yan. Then, andyan na po yung mga wirings natin. Yung sa pinakailalim po, PVC pipe. Tapos dito naman po sa may poste, flexible hose. Ayan. So, katulad po sa mga una namin nagawa, hindi po pwedeng isagad yung ating extension dito po sa may likuran. So, half lang. Half lang po ang pwede. Sa materyales siguro kung ako yung tatanungin nyo, kasi naka 160 na po kami. Siguro po kung mabubuo po yung back and front extension bird type, nasa 200 to 250 po ang magagamit na budget dyan. Pero bird type lang po yun. Ibig sabihin, hindi pa kasama yung mga pangkisame, pang tiles, tsaka pang pintura. Ayan po. So, dito po, meron pong room sa baba, tapos kitchen po sa dulo. Kasi gusto nilang dyan po mag-room yung kanilang mother. So, nasarahan na yan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na sa pinakababa na part is nakabuhos tayo. Ayan po. So, pinatong na lang po namin yung CHB. Yung po talaga kasi ang kadalasang sakit. Nagkakaroon po ng katas. Nagkakatas po yung tubig sa likod. Lalo na pag malakas po yung ulan at tuloy-tuloy. Sa renovation, lagi po namin inuuna yung extension. Lalo na ngayon, hindi natin alam kung uulan, aaraw. So, kung uulan, dito po sa loob ang gawa nila. Marami naman po tayong materialis na naipasok na. Kung maganda ang panahon, unahin talaga namin ang pinaka-extension. Para lahat po ng mga materialis doon is maipwesto na o magamit na. So, dito po sa may second floor, ang gusto ng may-ari is merong hallway railings, grills. So, inuna na po namin ito bago mag-install ng tiles. Ayan. So, meron na rin naman siyang kisame. Isusunod na namin dito yung pag-i-install ng tiles. Tapos, isusunod na po yung pagpapartition. Meron na rin po tayong mga wirings dyan. Ayan, yung mga nakalawit na yan. So, ang design po ng ating railing, same na lang po sa railings ni Lumina para uniform o terno po ang design. So, meron din po itong PVC panel, sabangan nyo. Pang mayaman.